Kamusta pong muli mga katambay? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan saan man sulok ng mundo. Magandang araw po, tanghali, gabi o hapon sa ating lahat mga katambay. Nagbabalik po muli inyong katambay para po magkomento po muli sa inyo si Katambay Manong po. Umpisahan na po natin mga katambay. Ito po sa balita po mga katambay, komentuhan po natin. Naglabas na naman po ng survey ang Okta Research Survey po mga katambay. At ayon po rito sa kanilang survey mga tambay, ay talagang ang nagsasabing pong napakarami na raw po ang nagugustuhan ang pagpapatakbo ng gobyerno ng bagong Pilipinas at nagiging pro-Marcos na raw po mga tambay. At dito naman po daw sa mga Duterte mga tambay ay umuunti. Nababawasan daw po ang suporta ng mga Duterte mga katambay. Alamin po natin sa balita at komentuhan po natin mga katambay. Mas maraming Pilipino ang tinukoy ang kanilang mga sarili bilang pro-Marcos sa ikatlong quarter ng 2024. Batay ito sa tugon ng masa survey na isang independent at non-partisan organization. Pumalo sa 38% ang nagsabing pro-Marcos sila o suportado nila si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at administrasyon nito. Mas mataas ito kung ikukumpara noong una at ikalawang quarter ng 2024. Nangangahulugan ito na patuloy na pagdami ng Pilipinong sumusuporta sa pamahalaang Marcos. Patuloy namang nababawasan ang mga Pilipinong sumusuporta sa pamilya Duterte at kanilang kaalyado. Naitala ito sa 15% na 1% mas mababa kumpara noong Abril hanggang Hunyo. Nasa 26% naman ang itinuturing ang kanilang sarili na independent o walang pinapanigan. Ginawa ang survey mula August 28 hanggang September 2 sa pamamagitan ng face-to-face interview gamit ang 1,200 respondents. 1,000 lang mahigit mga katambay ang sinurvey po na independent survey daw po mga katambay. Ayon po rito sa balita mga katambay. Pero ayon sa Okta Research Survey po, independent survey po. Mga katambay, naniniwala po ba tayo rito sa survey po nila na lalo po itong independent survey daw po na talagang dumarami raw po ang nagiging pro-Marcos. Kung kung kapanipaniwala to mga katambay, bakit po? Bakit po yung survey nila? Survey na nila. Pero hindi po nangunguna sa survey nila ang Pangulong Marcos. Laging kahit sinasabi po nila na bumababa daw po sa survey ang BP Sara, yung approval at trust rating nito. Pero nananatiling mas mababa pa rin yung Pangulong Marcos sa survey nila. Di po ba? Hindi po ba kayo nagtataka mga tambay? Talagang kinukondisyon ng utak natin na napakagaling po ng Pangulong Marcos sa pagpapatakbo po ng bagong Pilipinas nila mga tambay. Talagang kinukondisyon po ang utak natin na ang pamilya Duterte ay talagang ayaw na at nababawasan ang suporta ng taong bayan. Samantalang yung sinurvey nila, 1,000 lang. 1,000 lang mahigit. Mga katambay, subukan kaya nila mag-survey sa Mindanao at Bisaya. Di mo ba? Kahit tigi 1,000 lang. 1,000 sa Mindanao, lalo sa Davao City. Mag-survey sila ron. At ganoon din po sa Bisaya. Di mo ba? Dahil kukunin mo yung figure na 1,000 mahigit, tapos sasabihin mo dumarami ang suporta ng pro-Marcos at nagagandahan at nasisiyahan sa pagpapatakbo ng gobyerno ng bagong Pilipinas nila, mga katambay. Talaga unbelievable, di ba? Ganito po katindi ang nangyayari sa ating bansa, lalo po sa pagpapatakbo po ng itong mga survey company. Di ba? Maging matalino ka lang diyan, magsuri ka lang. Suriin mo lang. Madali mong matutuklasan na talagang hindi ka maniniwala sa survey. Di ba? Di ba mga tambay? Sa tingin niyo po, paano ko nasabi yon? 1,000 lang mahigit yung sinurvey mo. Kayang tumbasan yan ng 1,000,000 na sinasabi na hindi namin gusto pagpapatakbo ng Pangulong Marcos. Hindi namin gusto yan. Baka nga yung majority natin na mga kababayan na OFW, baka nga hindi iboto ang
ang pambato ng Pangulong Marcos sa bagong Pilipinas niya, sa susunod na halalan, di ba? Sa darating na halalan next year, yung mga senador. Di ba? Doon pa lang, sadsad ka na. Hindi mo makukuha ang tiwala ngayon ng mga OFW. Di ba? Dahil sa nangyari po, unang-una, napabayaan po yata yung ating kababayan sa Saudi na nabitay. Nagkaroon po yata ng konting pagkukulang doon o malaking pagkukulang yata, mga katambay. Samantalang sa panahon ni dating Pangulong Duterte, talagang ginagapang po yun, pinipilit na maisalba yung mga ganong kababayan nating OFW. Ito parang minarinig pa raw po yata tayo na parang deserve pa raw ayon sa Pangulo daw po, di umano, deserve pa nung kababayan natin nabitay. Nakakalungkot lang po mga katambay. Tapos maraming sumusuporta sa'yo sa pagpapatakbo mo ng gobyerno ng bagong Pilipinas nyo, mga katambay. Nakakalungkot lang po. Napakaraming korupsyon na tutuklasan sa bagong Pilipinas nila. Di ba? At yung unang-una nga lang, yung 5,500 flood control. Napakaraming pera daw po dyan. Ayon na mismo sa kanyang kapatid. Di ba? 1 billion araw-araw ang ginastos po ng taxpayer dyan. Ng mga Pilipino. Tinangay lang ni Karina. At yung sinasabing umuugong-ugong, napakaraming ginto. Hindi bababa sa 25 tonelada na ginto na nakalusot yata o biglang nawala na lang sa Central Bank. Di umano, mga katambay. Ang Maharlika Fund, di ba? Ang mga korupsyon, di umano rito sa institusyon ng Kamara, di ba? At Senado. Napakalalaki po. At ang naglaganap na droga sa ating bansa, napakataas na krimen. Di ba? Kahirapan. Hirap na hirap sa pagtugon sa nagtataas ang bilihin. Kakulangan sa mga trabaho ng mga Pilipino. Pero napakataas pa rin ang tiwala sa iyo at survey ng mga Pilipino. Hindi kaya, nagtatanong na si Kamanong, hindi kaya lahat ng sinurvey bangag, adik, o kaya naman nabigyan ng ayuda? Yung 1,000 mahigit. 1,000 hanggang 1,500 yata yung sinurvey. Di ba? Napakakaunting porsyento. Napakakaunting porsyento para isaksak po sa utak ng mga Pilipino na dapat natin paniwalaan. Yung 1,000 mahigit o yung 1,500 na sinurvey nila. Paniniwalaan natin yung 1,000 na yon na sila'y nasisiyahan at dumarami raw ang pro-Marcos. Kahit sabihin natin yung 1,500 na yon nakipangulong Marcos na, hindi pa rin yun uubra sa dami ng suporta ng pamilya Duterte. Dahil hindi naman po nila sinesurvey ang supporters ng pamilya Duterte. Di ba? yun ang sinasabi ni Kamanong. Pinamimili ka lang na isa-survey mo para lang masabi doon sa nagpapasurvey. Di ba? Kasi ang survey, kumpanya yan. Kumpanya. Di ba? May gastos yan. Meron bang kumpanya na hindi man lang kumikita? Di umano. Di ba mga katambay? Kaya dito po, nakakalungkot lang po mga katambay. Dahil dito rin po sa isang balita, may pinaputok din po sila na hindi rin daw po nila, ang mga Pilipino raw po ay hindi boboto rin mga katambay. Doon sa isang balita, hindi raw po boboto rin ang mga Pilipino. Ayon sa survey nila, ng pro-China naman mga katambay. Pro-China. Sino ba ang pro-China? Mga katambay. Pag ikaw ba gigirahin na ng China, pro-China ka pa rin. Sige nga. Nakakalungkot lang po mga katambay. Di ba? Dito para bang bine-brainwash ang mga utak natin na sila'y napakagagaling na politiko. Para bang galit na galit sila sa China. Samantalang halos lahat sa Pilipinas ay majority po. Ang mayayaman dyan ay China o Chinese. May dugong China. Di po ba? Ginagawa po tayong mga bobols nito mga ito. Di po ba? Survey, minamanipula nila yung survey. Di ba? Kontrolado nila. Tapos pagdating naman dito, ginagamit nila ang pro-China. Samantalang, isa rin itong malaking problema na sila rin na nagsimula kung bakit nagkaagulo dyan sa West Philippine Sea. Di po? At ginagamit po nila para po masabi po na mananalo sila sa darating na halalan yata dahil bine-brainwash na ang utak natin na ayaw ng mga Pilipino dito sa sinasabing pro-China. Sila yung hindi pro-China. Pero karamihan ng tumatakbo dyan, may dugong inchik din. Di ba? Na ilang politiko sa atin, napakaraming politiko sa atin may dugong inchik.
At halos lahat ng negosyo sa Pilipinas ay may dugong incheck. Di ba? Huwag na kayong pumasok sa SM. Di ba? At huwag na rin kayo dumaan na Skyway dahil lang nagpapatakbo niyan isang dugong incheck din. Di ba? Ang bihira. At napakarami pa na may dugong incheck. Pati nga ang may-ari ng Jollibee, may dugong incheck pa rin. Itong mga Pilipino talaga itong mga nakaka-unbelievable. Para bang walang incheck sa Pilipinas at sinasabi mong ayaw mo sa incheck. Ikaw hindi pro-China. Samantalang lahat ng halos negosyo sa Pilipinas may dugong incheck nagpapatakbo sa ating bansa. Kung mawala lahat ng incheck, ang may dugong incheck sa Pilipinas, mga tambay, kung mawala lahat yan, saan pupulutin ang ating bansa? Saan pupulutin? Sa kangkungan, lalo sa ekonomiya. Di ba? Nangunguna ang China sa ekonomiya sa buong mundo. Yun po ang totoo. Dito po, pakinggan natin yung balita naman na isa. Ito sa bawat pito raw. Pilipino ang hindi susuporta sa mga kandidatong pro-China sa Hatid ng Bayan 2025. Ay, Yan ang nako. resulta ng Pulse Asia Survey. Pulse Asia na naman. Yan ang ulat ni Rod Lagusay. Okta Research, Pulse Asia. Ilang buwan bagong 2025 national elections, lumabas sa pinakabagong survey ng Pulse Asia na 7 sa 10 Pilipino ang hindi susuporta sa mga kandidatong pro-China. Isinagawa ang survey mula September 6 hanggang 13 sa 1,200 na respondents. 1,200? Filing itong unang linggo ng Oktubre. Nasa 73% ang nagsabing hindi susuporta ng kandidatong pro-China. Malayo dito ang susuporta na nasa 5% lang at 23% naman ang hindi pa masabi kung susuporta o hindi. Sa pagtatanong namin sa ilan nating mga Ayan mga tama yan, nakita niyo po, 1,200 ang tinanong. Kaparehas din ng isa doon sa Okta, Independent. Dito naman sa Pulse Asia, mga tambay. Napakagagaling, ano? Puro pabor po sa bagong Pilipinas nila ang survey. Pabor din sa kandidato nila. Dahil parang sinasabi nila na yung kandidato nila ay hindi pro-China. Di ba? Meron nga umuugong, may pumuputok na issue, di ba? Doon mismo sa DND, di ba? Sa Department of National Defense, si Secretary Gibo. Napakalaki ng transaksyong negosyo daw po niyan, di umano, sa China. Di ba? Nakikipag-transactions yung kumpanya nila sa China. Pero ayaw na ayaw nila sa pro-China. Halos lahat ng produkto na umiikot sa ating bansa ay made in China. Di ba? Tanggalin nyo na yung mga Shopee dyan. Di ba? Lahat ng mga online business dyan ay puro made in China. Nakakalungkot lang po. Napakarami. Lahat halos ang nagpapatakbo po ng ekonomiya ng Pilipinas ay may dugong incheck. Pero ibabase mo lang doon. Sinasabi nyo, West Philippine Sea, para hindi iboboto, mga katambay. Samantala nagka-problema niya sa inyo. Samantala kay dating Pangulong Duterte, 6 na taon naging mapayapa ang bansa riyan. Walang iringan, hindi nakakairingan dyan sa gyera. Pero nung pumasok, ang pinakamagaling na presidente daw nila, na walang issue ng droga. Ayan, nagkandaleche-leche na ang West Philippine Sea. Tapos, ibinibintang ang problema sa dating Pangulong Duterte. Dito binibintang, mga tambay. Yung sila ang may gawa ng problema, pinasukan nila yan. Pero ang sisi sa dating Pangulong Duterte. Kaya ibang klase. Hindi na po tangat, bobo ang mga Pilipino ngayon. Alam na mga Pilipino ang ginagawang trabaho ng leader ng bansa. Nag-iisip na po ngayon ang mga Pilipino. Hindi mo na po makukuha sa mga balita, sa mga release ng mainstream media na parang bine-brainwashing lang ang ating utak. Di ba? Yung mind conditioning ang ginagawa ng mga ito, di ba? Bine-brainwash ang ating utak para mapaniwala dito sa sinasabing mainstream media, di ba? Yung mining conditioning ng gustong ipasok sa ating mga utak, di ba mga katambay? Di ba? Matalino na tayo mga Pilipino. Di ba nakita mo po yung ginagawa sa ating mining conditioning? Pati yung survey nila na pro-Marcos at maliit na lang ang porsyento ng pro-Duterte, mga katambay. Abangan nyo po yung mga sinasabi po, naglalabas po ng ganitong
napakalaki ng porsyento nyo na puro sa inyo, tumapabor. Malalaman nyo po ang galit ng mga Pilipino. Malalaman nyo po yan pagdating ng botohan. Doon lalabas. Wag lang magkakadayan. Ang laging sinasabi ni Kamanong, wag lang magkakadayan. Lalabas talaga ang totoo. Yung totoo na sa loobin ng mga Pilipino. Hindi po ang Pilipino po hindi mo pwedeng tapalan na ayuda. Hindi po pwedeng madala mo sa ayuda para sabihin mo napakagaling mong namumuno ng bansa. Hindi po lahat ng Pilipino ay bobo. Di ba mga tambay? Ayuda, diyan mo lang dadalhin sa laki ng problema ng bansa, kahirapan, korupsyon, droga, krimen. Mga tambay, tapos dadalhin mo lang sa ayuda para sabihin mong yung 1,200 o 1,500 pumapabor na sa'yo sa survey ng buong bansa kasama ang OFW. Yung mga botante, milyon ang boto ng OFW. Mga tambay, para sabihin mo lang na magre-representa ang isang 1,200 na survey. Kalokohan yan. Huwag tayong maniniwala dyan, mga tambay. At walang naniniwala pong mga Pilipino, lalo kung nag-iisip. Sinasabi nga ni Kamano, ang mga nag-iisip na mga Pilipino, maniniwala ba na maraming Pilipino at ang majority ng Pilipino ngayon pumapabor sa pamamahala ng bagong Pilipinas? At ganun din po, na boboto po ang malaking porsyento na bilang ng mga Pilipino dito po sa sinasabi nilang pro-China. Hindi nila iboboto ang pro-China. Naniniwala po ba tayo dyan, mga tambay? Lukuhan na lang ito. Lukuhan. Kaya mga kababayan ko, isip-isip po tayo. Kasi po ang ginagawa nitong mining conditioning nila dito sa mainstream media. Kasi marami pa rin po kasi tayong mga kababayan ko na hindi pa rin wasto at kumpleto ang kaalaman dahil marami pa rin po sa ating malalayong probinsya na hindi pa rin po inaabot ng teknolohiya, ng technology, ng internet. Karamihan pa po sa ating mga malalayong probinsya ay walang internet. Kaya hindi po nila nalalaman talaga ang sinasabi pong yung natutuklasan pong kabulukan ng mga taong gobyerno, mga naglilingkod sa atin. Ang inaasahan lang po nila doon sa mga malalayo pa, hindi naman lahat internet na ang buong Pilipinas, di ba? Inaasahan lang nila ron telebisyon saka radyo. Kaya ito po, kinukondisyon na po nila yung mga nakakapakinig po sa kanila sa malalayo nating kasulok-sulukan ng Pilipinas na may botante. Di ba? Kaya sana yung mga nakakaalam naman at nakikita ang nangyayari sa ating bansa, wag na po sanang pumayag na makabalik na naman itong mga sinasabi nga po natin mga trapo ng bansa, trapo ng ating gobyerno na wala naman po tayo nakita sa ginawa nila. Ang nakita lang po natin, nagsiyaman po sila. Naging mga bilyonaryo sila, mga katambay. Yun lang po nakita natin pagbabago. Hindi po nabago ang bansa, pero yung mga ari-arian nila, pagkatao nila, at yung sinasabi nga wealth, yun po ang napakalaking nabago po sa wealth nila, sa kayamanan nila, mga katambay. Muli po, mga katambay, wag po tayong maniniwala rito sa mga survey nila, mga katambay. Mahirap po yan, di ba? Meron pong tulog yan. Saka, yung sinasabi nga ni Kamanong, kinukondisyon tayo para kung magkaroon man ng dayaan di umano, madali nilang sabihin na yan ang lumabas sa survey. Di ba? Tao, nagpa-survey kami, 1,200, 1,500 ang survey na sinasabi, maraming pumapabor sa Marcos at marami rin nagsasabing sa survey namin na yung pro-China hindi namin boboto. Di ba? Wag tayong pumayag diyan, mga katambay. Isang parte po yan di umano ng pandaraya na po pwede nilang gawin sa susunod na halalan. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating malit na channel, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe at mga nagko-comment. Sa muli po, mga katambay, samahan niyo pong muli si Kamanong. Paalam. Bye-bye.